Ramiro, Baliw ka ba? Bakit mo ginawa yon? oh, sorry, hindi kita nakita. Di mo ba ako nakita? Di mo ba ako nakita? Paanong hindi mo ako nakita dito? Hindi ko ito nakita. Hayaan mo na ako, Ramiro. Bitawan mo ako. Gusto mo bang bitawan kita? Oo. Tingnan mo ang ginawa mo sa damit ko. Lahat ako ay marumi. Anong klaseng biro ito, Ramirez? Hindi ako lalaro sa iyong laro, hindi, Mirela. Ipapaputok kita sa tatay ko. Mirela. Ano na nga ba ang nangyari sa'yo? Pagkatapos ng nagpunta ka doon, binago mo ang lahat. Gusto ko ng masama kaya kami. Kung dati lang. Masaya. Ama, tingnan mo ang ginawa sa akin ni Ramiro. Nadumihan lahat ng damit ko. Pero anong klaseng joke ang kay Ramiro? Hindi biro iyon, Dad. Sadyang nadungisan niya ito. Gusto ko na a-fire mo siya. Oh anak na babae, si Ramiro ay hindi lamang sinumang empleyado. Siya ang kanang kamay ko, siya ang foreman ko. Siya ang gumagawa ng lahat dito para sa akin. At hahayaan mo bang ganyan ang pakikitungo sa akin ng maliit mong empleyado? Anak na babae, kilala kita. May ginawa ka sa kanya. Hindi. Hindi ko sisibakin si Ramiro. Okay, kaya gawin ito ng ganito. Pangako sa akin ng isang bagay. Iwan mo na ako, Boss Ramiro, sa loob ng 2 linggo. Para matuto siya. Okay lang yan anak, ngunit, tingnan sa, huwag kang gagawa ng anumang bagay na makakasira sa'yo. Gaya ng sinabi ko sa'yo, very special siya sa atin. Pag-endorso. Salamat, Itay. Ikaw ang pinakamahusay. Mirela. Ginawa mo akong gawin ang lahat ng ginagawa ko sa 1 linggo buwan. Tingnan mo, una dito, ako ang boss mo, okay? At makakakuha ka ng bayad sa trabaho. At hindi na magreklamo. Okay, Mirela. Iyan ay, boss. MR Joachim. Ama. At si Ramiro, bakit hindi mo ginagawa ang trabaho mo? Sapat na, Mirela. Iiwan na tayo ni Ramiro. Pero bakit nga ba? Kaya lang maghahanap ako ng ibang opportunities at hindi na ako masaya sa pagtatrabaho dito. Masaya ka na ba ngayon, Mirela? Kasalanan mo kaya niya tayo iniiwan. Pero maldita, Dad. Sinabi ko lang na gawin niya ang trabaho niya. Sapat na yan, Mirela. Paumanhin. Ayaw kong magdulot ng anumang pagtatalo sa pagitan niyo. Excuse me po. Nakita mo, Mirela, dahil sa iyo, nawalan lang ako ng best employee. At ako ngayon kung wala siya dito, hindi ko alam ang gagawin ko. At hindi ko alam kung ano ang magiging ng lahat ng ito dito kung wala siya. Paumanhin. Ramiro, maghintay ka. Ramiro, paumanhin. Mali ang ginawa ko, galit ako. Paumanhin. Ano na ang nangyari sa iyo, Mirela? Pagkatapos mong bumalik doon mula sa mga dayuhan, ikaw, iba na nga ba? Ni hindi na nga mukhang pareho. Naisip ko na nga na kami. Hindi bali na lang. Ramiro, ang dami kong sasabihin sa iyo. At isa sa kanila, gusto kong manatili ka sa amin. Tingnan mo, Mirela, lubos akong nagpapasalamat sa ginawa sa akin ni MR Joachim. Pagkatapos mawala ang daddy ko. Siya ang gumabay sa akin, siya ang tumulong sa akin. Ngunit, kailangan kong maghanap ng paraan. Ramiro, pakiusap. Ay, Kailangang pumunta. Paalam, Mirela. tatay, ano ba ang nangyayari? Kitang-kita na nag-aalala ka. Anak. Pagkatapos mawala si Ramiro, nahihirapan ako sa production at management ng farm. Oh my God, Dad, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Anak na babae. Siya ang nag-aasikaso ng lahat para sa akin. At kung wala siya ay naligaw ako, nauwi ako sa pagkuha ng pautang sa Philip sa katabing bukid. At kung hindi ko ito babayaran sa loob ng 4 na taon, mawawala na ang bukid namin. Oh my God, Dad.
Wow, bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Malaki ang ginagastos ko sa damit sa mga tour. Dad, pasensya na. Ako ay pupunta. Tutulong ako sa iyo. Tutulong ako, wow. Ay, ano ang magagawa ko? Naku, makakausap ko si Amres Rosa. Nagtitinda siya ng merienda. Pwede ko bang hingin ang number ng supplier niya? At nagsisimula na akong magbenta. Anak na babae. Ang laki ng utang ay napakalaki. Hindi, pero alamin natin ito. Pupunta na tayo sa, tiwala ka sa akin, Dad. Okay lang yan anak. Nagtitiwala ako pero... Pero tingnan mo kung sino ang makikita natin dito na nagtitinda ng merienda. Nasaan na ang mamahaling damit, ang biyahe, ha? Tingnan mo, Philip, hindi ko kailangan ang kasiyahan para sa iyo. Pero alam mo ba ang ginagawa ko? Tiwala ko po tulungan si Daddy na makawala. Mga profiteers na tulad mo. Kaya kailangan mo talagang magsikap, tingnan mo. Kasi ang utang sa akin ng daddy mo ay malaking pera. Pero hindi man lang ako pumunta dito para kausapin ka. Pumunta ako dito para kausapin si Joaquin. Ano na po ba? Kamusta ka? Ano ba ang ginagawa mo dito? Tama naman ang bayad ko, di ba? Oo nga, binabayaran mo ang minimum na utang mo. Alam mo ba na ngayon ay may dokumento ako na nilagdaan ng batas na kung hindi mo ako babayaran ng utang mo, maaari kitang ipadala at ang iyong anak na babae palayo sa bukid na ito. Hoy Felipe, 1 taon pa ang hihilingin ko sa iyo para mabayaran kita ng lahat. Anong nangyayari? Anak na babae, dumating siya para kunin ang farm namin. Hindi mo magagawa yan, Philip. Oo, kaya ko. Protektado ako ng batas. At mas mabuting magbayad ka na agad, o pareho kayong papaalisin dito. Anak na babae. Ito na ang katapusan, Iya. Ama, kalmado ka na. Itay, kalma, kalmado. May tumulong sa akin. Handa ka na ba? Hinintay ko ang lahat ng mga taon na ito upang, para sa sandaling ito, ready na ako. Nako, isang family reunion dito at hindi man lang nila ako tinawagan, di ba? Ang bastos mo. Halika dito nang hindi imbitado. Tingnan mo kung paano ka magsalita, okay? Kakaunti na lang ang natitira. Kaya kung kunin ang bukid na ito at maging akin ang lahat. And speaking of which, nasaan ang pera ko, ha? Hoy Philip, 1 taon pa lang ang hihilingin ko sa iyo para mabayaran ko kayong lahat sa halip. 1 taon na naman, kalokohan ito? Ilang taon mo nang ginugulo ito? Pero di ko na kaya ngayon. Hindi mo. Siguro mayroon ka. Pero paano? Kasama ang iyong anak na babae. Ano? Hoy, Ramiro, Anong ginagawa mo dito? trespassing ka sa private property. Ngunit, ang ari-arian na iyon ay akin. Dito, ang dokumentong ito ay nagpapatunay na binayaran ko ang lahat. Wala silang utang na loob sa iyo. Ngunit hindi ito mananatili sa ganoong paraan. Makikita mo na. Ramiro. Ano ba ang ginagawa mo dito? Iba na. At, natutuwa ako na may nahanap ka na inalis ko sa iyo para sa ipinagkaloob. Oh hindi kami magkasama ni Ramiro. Magkaibigan lang tayo. Kasama ko siya sa trabaho. Sabay kaming nagtrabaho sa farm case. Oo nga, tinulungan niya ako. Tinutulungan mo ako doon sa kaso mo. Ang bukid ay nasa inyo na ngayon. Nabayaran mo na lahat ng dues natin, yun ba? O, pagkalabas ko dito, Mirela. Nagpunta ako para mag-aral. Pagkatapos ay ipinaalam ko ang aking sarili ng maayos at nagpunta ako upang maunawaan kung paano ang iyong sitwasyon ay dito. At gusto kong tumulong, di ba? Kailangan kong gawin ito para sa'yo. Diyos ko, Ramiro. Salamat. Mata lang ba ang nasa iyo para sa akin? Oo, lagi. Maraming salamat sa tulong. Wala kayong ideya kung gaano ito kahalaga sa amin.